God be the glory. Isang mapagpalang araw po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At salamat sa Diyos sa umagang ito sapagkat muli tayong pinagkatipon sa araw na ito upang sambahin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa ating pagsamba sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga pag-iisip sa pagtanggap sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sapagat ang salita ng Diyos, ito ay maging buhay at maging paraan ng Diyos upang lalo tayo magsilakas at positibo sa panahon na ito. Tayo muna isang daling manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa araw na ito. Isang malaking biyaya ang kami makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Inilagay mo kami sa iyong iglesia at sa aming pagsamba ngayon, tulungan mo kami. Masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, palakasin mo ang bawat isa sa amin at tulungan mo ang aming mga viewers na sa pamagitan ng iyong salita, makasampalataya din sila at mapabilang sila sa loob ng iyong iglesia. Salamat po sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa ating pong banal na pagsamba sa Panginoon, ay ating pong ulayin ang salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng Lucas chapter 11 verse 49. Sa Lucas chapter 11 verse 49. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, at ang ilan sa kanila papatayin at pag-uusigin. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Pag merong tunay na iglesia, ibig sabihin, merong tunay na sugo ng Diyos. Maaring natutuwa ang sanlibutan dahil sabi nila, patay na ang inyong sugo na kinikilala. Patay na ika superior. Kaya maaring mag-isip sila na hindi na ika tunay na iglesia yan. Bakit? Dahil sabi, ang tunay na iglesia ay pinapangasiwaan ng sugong apostol. Kaya sabi ng salita ng Diyos, dito sa aklat ng Orang Corinto chapter 12 verse 28, ay ganito ang sinasabi. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia sa unang Corinto 12:28, ganito ang sinasabi ng Panginoon. Sige nga, pakibasa nga sa unang Corinto. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, unang may mga apostol, kalawang mga propeta, ikatlong mga guro, sa mga himala, sa mga kaloob, nagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Praise the Lord. Kaya, biblical teaching na ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay pinapangasiwaan ng sugong apostol. Halimbawa, ang iglesia sa Jerusalem, may mga apostol na inilagay ang Panginoon. Yun ang 12 ng mga apostol. Kaya yung mga apostol, tinatawag yan sila ng mga haligi ng iglesia ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya maraming church ngayon na walang apostol, ibig sabihin, lumalabas na parang wala silang haligi. Sa bahay, pag masabi mong walang haligi yan, hindi matibay yan. Parang barong-barong lang yun. Bubukobo nga, meron pang haligi. Diba? Kaya, ngayon maraming iglesia walang haligi. Bakit? Walang apostol
na nangangasiwa sa kanila. Yan. Dahil sabi ng kasulatan, ang tunay na iglesia ay pinapangasiwaan ng buhay na apostol. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Diyos marunong Bago niya kunin ang mahal na apostol, ang good man of the house, upang kanyang kasamahin sa kaharian ng Diyos, ay nagtalaga ang Diyos ng successor of the apostle. Yan ang mahal na Bishop Jonathan Period. Praise the Lord. To God be the glory. Katulad ng propeta na si Moises, di ba? Siya ang propeta ng Israel. Bago si Moises mamatay, ay nagtalaga siya ng propeta na kanyang kapalit, successor, at yun ay si Josue. Si propeta Josue. Kanyang itinalaga, pinatungan niya ng kamay. Basahin nga natin yan sa sulat sa Josue yan Pinatungan siya ng kamay ng propeta Moises, si Josue, bilang kahalili o kapalit ng propeta Moises. Dahil nga sabi sa Lucas 11:49, na ayon sa karunungan ng Diyos, magsusugo siya ng mga propeta at ng mga apostol. Ibig sabihin, pag ang propeta kinuha ng Diyos, ibig sabihin, namatay, ang Diyos marunong maglalagay siya ng panibagong propeta ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ganyan din sa ating panahon and the Old Testament. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos sa Santiago chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob buhat sa Ama ng mga ilaw ay hindi nagbabago. Sabi, walang anino ng pag-iiba. Sabi mo yan. Kaya yung mga kaloob ng Panginoon, sa Espiritu Santo, hindi nag-iiba, hindi nagbabago. Kung noon ay may mga kaloob sa Espiritu na ibinigay ang Diyos, ang pagiging apostol, pagiging propeta, ibanghilista, at yan ay nagpapatuloy hanggang sa ating panahon. To God be the glory. Yan ay inulit ni Apostol Pablo sa Roma chapter 11 verse 29. Sa Romans chapter 11 verse 29 ang sabi, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Yan. Sabi nila, ang pagtawag na hindi nagbabago yan, yung pagtawag sa kaligtasan. Yan. Bagamat totoo yan. Kasi ang mga tinawag sa kaligtasan, ang unang ginagawa ng Diyos niyan, sa kanyang pagliligtas, tatawag muna siya ng apostol. Yan. Dahil ang magdadala ng mensahe ng kaligtasan sa buong sanlibutan yung apostol Halimbawa sa Jerusalem, paano ba nagpatuloy ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa Israel? Diba? Tumawag siya ng mga apostol na kasama niya para mangaral. Kaya doon nagsimula ang pangaral ng mga apostol Si Pablo sa Jerusalem din nagsimula Inusig sa Jerusalem. Sinugo siya sa Hintil. Kaya ang pagliligtas ng Panginoon dumating sa mga Hintil nang suguin ng Panginoon si Apostol Pablo sa Hintil para mangaral ng Ebanghelyo. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya sabi, ang pagtawag ng Diyos hindi nagbabago. Yan.
Kaya yung mga bibigyan ng Diyos ng kaloob sa pagiging apostol, tatawagin muna. Kaya si apostol, tinanggap niya ang kaloob ng pagka-apostol ng tawagin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya the highest calling, yung pagiging apostol. Dahil Diyos mismo ang tumatawag. Hindi ano yan, hindi yan sabi na self-appointed. Na ako apostol, na naginip. Hindi wala yan, kwento-kwento. Yung kay Kibuloy, sabi niya, may tinigan niya buhat sa langit, gagawin kitang anak. Imbento lang ni Kibuloy yun. Yun ang imbento. Bakit? Wala sa Biblia. Yun ang mga self-proclaiming. Ay yung apostol, ang mahal na apostol Arsenio Periol. Hindi self-proclaiming yan. Hindi self-appointed yan. Bakit? Tinawag karanasan. Kaya itong mga baser natin sa Facebook, sa YouTube, kahit sabi nila, bulaan yan, self-proclaiming yan. Wala silang magagawa. Bakit? Karanasan na tawagin ng Diyos. Sabi nila, yung episode 3.5 ika, kay Pablo ika yan. Salita ni Pablo yan, apostol na siya noon. Nang salita ni Pablo yan, sa yung episode 3.5, apostol na siya. Paano mo sabi sa kanya yan? Di ba? Yun ay tumutukoy sa panahon noon at sa susuguin pa sa ating panahon. Praise the Lord. To God be the glory. Tinanggap ng mahal na apostol yung karangalan bilang apostol, Hebreo 5 verse 4, sapagkat siya tinawag ng Panginoon. Paano tinawag? May tinig buhat sa langit. May liwanag. Karanasan nangyari sa kanya. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Sabi niya sana niya sa Bible, ang pangalan niya, maraming apostol sa Biblia na wala sa Biblia ang pangalan. Di ba? Yung 3-5, mga apostol yan, pero wala sa Biblia ang pangalan. Oh. Efeso 4.11, hindi yan tumutukoy yung Efeso 4.11 sa pinagkalooban ng mga iba. Ibig sabihin, marami. Hindi singular, hindi isa lang. Kaya sabi ni apostol, hindi ko sinasabi na ako lang ang apostol. Yan. Dahil sabi, mga iba, pinagkalooban ng mga iba. Ibig sabihin, meron pang mga iba talaga sa end time na bibigyan ng kaloob. Kaya yung apostol, ang good man of the house, binigyan ng Diyos ng karapatan at kapamahalaan na ito magbigay ng kaloob. Roma 1 talatang 11. Ganito ang sabi sa Romans chapter 1 verse. Ito ang kapamahalaan ng apostol na tinanggap mula sa Diyos na wala sa iba. Sa ibang mga preacher at leader ng relihiyon. Sabi sa Romans chapter 1 verse 11. Sabagat ninanasa kong makita kayo upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa Espiritu upang kayo'y mangagsitibay. Sabi ni San Pablo, ninanasa kong makita kayo. Dahil sabi ni San Pablo, upang ako'y makapamahagi sa inyo ng mga kaloob sa Espiritu. Ang purpose ng kaloob sa Espiritu ay para kayo magsitibay. Yan. Kasi magagamit ka, makapaglilingkod ka sa Diyos Pag may kaloob ka sa Espiritu ano ang mga kaloob sa Espiritu? Una, pagiging apostol. Ano pa? Pagiging propeta. Efeso 4:11. Pagiging ibanghilista. Pang-apat, pagiging pastor. Pang-lima, pagiging guro. Hindi yung guro sa yung nagtuturo sa education na graduate ka ng 5 years. Hindi yun. Mga guro.
yung mga guro na mga tagapagturo sa iglesia na matitindi magturo ng doktrina sa iglesia. Kasi ang guro nagpapatibay yan. Purihin ang Panginoon. Mga magagaling magturo ng doktrina. Praise the Lord. Kaya kompleto yan. Yan ang tunay na iglesia eh. Hindi pwedeng tunay na iglesia na walang kaloob. Sabi ng iba, kami tunay na iglesia. Ang tagapangasiwa namin, sugong anghel. Wala naman sa Bible yan. Di ba? Ang Diyos naglagay sa iglesia, una-unay, anghel. Wala sa Biblia yan. Di ba? Saan sa Biblia na ang tagapangasiwa, tagapagturo sa iglesia, sugong anghel? Isipin mo yan. Meron ba tao na inihalal ang Diyos at ginawang anghel? Wala naman sa Bible, di ba? At ang Diyos naglagay sa iglesia, una-unay anghel. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging anghel. Walang ganun sa Bible eh. Di ba? Ang layo-layo talaga sa putok ng bulkan ng aral itong mga iglesia ni Kulapo eh. Iglesia ni Manalo, ano? Kahit pati din. Kaya, sa biyaya ng Panginoon, very biblical talaga ang aral natin eh. Sa biyaya ng Panginoon. Kaya yung apostolic doctrine, very biblical yan, mga kapatid. Ang pagtawag at mga kaloob ng Diyos, hindi nagbabago. Hanggat may iglesia, ang Diyos magbibigay ng mga kaloob sa iglesia. Kaya yung mga kaloob sa Espiritu, ipinangako lang yan para sa iglesia. Purihin ang Panginoon. Kinuha ng Diyos ang apostol. Pwede pa bang maghirang ang Diyos, maglagay ng apostol sa iglesia? Pwede. Kaya nga sabi ni San Pablo, nasahin ninyo ang mga dakilang kaloob, lalo na ang kayo ay makapanghula. Ibig sabihin, makapangaral. Yan. Kasi yung pangangaral at pagtuturo, dakilang kaloob yan. Praise the Lord. To God be the glory. Pag ninasa mo yan, gagawin ng Diyos sa iyo. Darating ang panahon, hindi ka lang tagapakinig, tagapagturo ka rin. Praise the Lord. To God be the glory. At ang apostol ay namamahagi ng kaloob sa Espiritu. Diba, bago nang mahulog si Judas sa pagiging apostol, namatay si Judas eh, nagdikti si Judas eh. Kaya yung mga apostol, nanalangin sila. Nag-ayuno sila. Sabi ng mga apostol, Panginoon, ipakilala mo sa amin sa dalawang ito kung sino ang iyong pinili at hinirang bilang apostol, nakapalit ni Judas at nagkapalad si Matyas. Ibinilang siya sa 12 apostol ni Kristo. Hindi alam ni Kibulo yan na ang kapalit ni Judas ay si Matyas. Sabi mo, Kristo walang alam sa sa Bible. Yan. Sabi niya, Kristo siya. Ibig sabihin, huwad na Kristo talaga. Hindi totoo na Kristo. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya ang pangako ng Diyos para sa atin. Sabi sa Gawa 2:39. Gawa chapter 2 verse 39. Ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak at lahat na nangasa malayo. Kaya yung pangako ng Diyos, sabi sa inyo, ang tinutukoy dyan, sila Abraham. Lahat ng pangako ng Diyos para kay Abraham. Lahat ng mga anak ni Abraham. Lahat ng pangako ng Diyos para sa kanila. Ano yung pangako? Yung tatawag ang Diyos ng mga propeta, ng mga apostol eh. Kaila Abraham yan. Lahat ng pangako ng Diyos na pagpapala, pararamihin ko kayo, pagpapalain ko kayo.
Kay Abraham yan, ipinangako. At kanino pa? Sabi sa lahat ng nasa malayo. Ang malayo tinutukoy niya, yung mga hintil. Lahat ng bansa na hindi Israel, mga hintil yan. Tayo, bansang Pilipinas, hintil na bansa. Kasama tayo sa pangako. Na ano? Na ang Diyos tatawag. Kaya biyaya ng Diyos, dumating ang pagliligtas ng Panginoon sa bansang Pilipinas at tayo nagkaroon ng kaligtasan nung ang Diyos tumawag at naghalal ng isang apostol sa katauhan ng mahal na apostol, Arsenio Tan Period. Praise the Lord. Kaya sabi sa Roma 1, talatang 5, na sa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Ang nagturo sa atin, tinawag bilang apostol, inihalal bilang apostol, kaya tayo naman, tinawag din ng Diyos. Sabi sa Roma 1:6, di ba sabi? Sa mga ito'y kayo rin naman ay tinawag kay Kristo. Eh kung ang nangaral sa atin, hindi tinawag, hindi isinugo, at tayo, hindi rin tayo tinawag. Kaya wala tayong pangako na nakaligtasan. Wala tayong pangako na pagpasok sa langit, sa walang hanggang buhay. Praise the Lord. Si apostol, may makalangit na pagkatawag. Kaya tinawag na siya sa langit. Meaning, ando na siya sa langit. Di ba yan? Bakit? May makalangit na pagkatawag. Ay yung walang makalangit na pagkatawag. Paano nga makakapunta sa langit yun? Hindi naman tinawag ng kalangitan. Di ba? Hebreo 3 verse 1. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, ang mahal na Bishop Jonathan Period bilang executive ministers in the church, nang siya ihalal bilang kahalili ng apostol. Ano sabi ng mahal na apostol? Yung biyaya na nasa akin, yun ding ang biyaya ng Diyos na sa iyo. Diba sabi ng Panginoon kay Josue, kay Propeta Josue, kung paano akong sumasa kay Moises, ganyan din ako sasa iyo. Praise the Lord. Kung paano ang Panginoon nakisama sa mahal na apostol, sinamahan ang ministeryo ng apostol, itinayo at pinagpala ang iglesia, lumago ang iglesia. Yun din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Sa mahal na Deputy Executive Ministers, Bishop Jonathan Period. Praise the Lord. To God be the glory. Si Pablo, alam na ni Pablo na siya mamamatay. Papatayin siya sa Jerusalem. Kaya nung umalis siya sa Macedonia, ang mga mensahe ni Pablo para may mga habilin sa kapatid. Diba sabi ni Pablo, natapos ko ang aking takbo. Diba? Iningatan ko ang aking pananampalataya. Mga mensahe ni Pablo yon na parang namamaalam na siya sa mga kapatid. Dahil alam ni Pablo na papatayin siya sa Jerusalem eh. Di alam kung makabalik siya sa mga... Dahil si Propeta Agabo humula. Kinuha ang sinturong ni Pablo. Sabi niya, ang may-ari na sinturong ito, gagapusin sa Jerusalem. Papatayin. Kaya si Pablo, di ba, bago niya iniwan ang iglesia sa Hintil, pumunti siya sa Jerusalem. Itinalaga niya si Timoteo na kanyang kapalit. Kaya ngayon sa ating panahon, the Timothy and the end time ay ang mahal na Executive Bishop Jonathan Period, like Timothy.
Praise the Lord. Di ba sabi sa ikalawang Timoteo, 1:6, dahil dito, pagningasin mo ang kaloob na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Pinatungan si Timoteo ni Apostol Pablo, itinalaga bilang ibanghilista. Ituturo ni Timoteo ang mga aral ni Pablo dahil yun ang daan ni Kristo. Saan man dako sa bawat iglesia. Di ba sabi sa Korinto? 1 Corinthians chapter 4 verse 17. Sige, pakibasa ko sa Korinto 4:17. Dahil dito'y aking sinubo sa inyo si Timoteo na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang inyong magpapaalala ng aking mga daan na kay Kristo, gayang tinuturo ko saan man punta ko sa bawat iglesia. Yan. Yung sinugo ng apostol, sinugo ng Diyos yun. Automatic sugo ng Diyos yun eh. Kaya sabi ni Pablo, dahil dito sinugo ko sa inyo si Timoteo. Siya magpalaala sa inyo ng aking mga daang na kay Kristo. Yan. Praise the Lord. Kaya ang Diyos marunong eh. Ang mahal na bishop, itinalaga ng apostol. Pinatungan ng kamay, sinugo ng apostol. Para siya ang magtuturo sa iglesia na mga daan ni Kristo na ibinigay sa good man of the house. Kaya ang good man of the house, isa lang. Kung ang Diyos magbangon pa, magdagdag pa ng mga apostol sa iglesia. Pero ang good man of the house, isa lang. Walang katulad. Purihin ang Panginoon. Yan ang sinasabi sa Corinto 12:28 na ang Diyos naglagay sa iglesia, una-unay apostol. Ang apostol kasi may ore yan, may kinds of the apostle. Si Kristo ang chief cornerstone, chief of the apostle, batong panulukan na siyang pinagtayuan ng iglesia, ng haligi. Ang haligi, mga apostol. Kaya si apostol, ang good man of the house, he is the foundation of the church and the end time. Isipin mo yan, kung paano inihanda ng apostol ng iglesia. Spiritually, inihanda, pinagtibay. Materially, inihanda. Di ba? Ang daming pag-aari ang church. Oh, may mga ranchuhan, may mga resort, may mga isla, may mga fish pond, may mga rice mill. Lahat yan, inihanda para sa iglesia ng Panginoon. Efeso 1:10, titipunin lahat ng bagay. Lahat ng mga papasok sa langit, ang mga bagay na makalupa, titipunin para kay Kristo sa iglesia, sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya hindi tayo manghihina. Amen? Hindi tayo mag-aalumihanan na hindi na natin kasama ang apostol. Maraming kapalit ng mga sugo. Di ba? Sa bawat dako may mga ministro na itinalaga ang Diyos sa pamamagitan ng apostol. Mga kapalit yan. Kahalili. Sa biyaya ng Panginoon. Isipin mo yung isang tao, mabuting binhi, nagbunga ng marami, mga ilang thousand, mga 6,000 mga ministro, may mga bishop, may mga presbyter, may mga evangelist, lahat yan mga ano yan, mga kahalili ng sugo ng Diyos. Kasangkapan ng Diyos yan. Sila ang magpapatuloy ng ligasiya ng mahal na apostol. Para in the second coming of Christ,
ay maging matibay tayo at karapat dapat tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Dahil ang iglesia ay kukumpleto yan eh. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 5 verse 17, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, perfect church. Ang kasakdalan ay mangyayari sa iglesia sa ating pananampalataya dahil sakdal sa kaloob, sakdal ang aral. Kompleto ang aral, hindi kulang. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya, ang sabi, huwag tayong manghina. Huwag tayong umalis. Huwag tayong umurong. Kundi tayo ay lulubusin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon hanggang sa dumating ang Panginoon. Kukumpletuhin natin. Kasi lahat ng bagay, bago mag-rapture, bago dumating ang Panginoon, ay kompleto. Sa libutan, sasakdal din yan sa kasamaan. Sa libutan. Pero tayo na nasa iglesia, ay pag sinabi sakdal, kompleto na paglilingkod, talagang katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Karapat dapat tayo sa pangako ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya sabi ng mahal na apostol, sana magkita-kita tayo sa rapture. Paano ka makikita doon ni apostol kung hindi ka nakasama sa rapture, di ba? Kaya dapat makasama tayo sa rapture. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang ating paglilingkod, kumbaga, maglingkod tayo sa Diyos na may pagtatapat ang paglilingkod. Walang pag-alilangan. Walang pag-alilangan. Subok ang pagiging apostol ng mahal na apostol. Subok yan. Napatunayan yan, mga kapatid. Walang nakagiba niyan sa aral na yan. Yan. Praise the Lord. Kaya, ano ang nakita natin sa mahal na apostol? Bakit dapat tayo manatili? Yung katapatan niya sa paglilingkod. Matindi ang katapatan na sugo ng Diyos. Sa pananalapi, naging tapat ang sugo ng Diyos. Sa ating mga offering, sa ating mga ikapo. Amen? Ang sugo, nung may sakit, pwede naman magpagamot sa private na hospital. Pero pumipila pa sa PGH. Isipin mo yan. Kaya, ang mahal na puso talagang tunay na sugo talaga ng Diyos. Itinayo niya ang iglesia. Hindi siya naging materialistic. Isipin mo yan, mga kapatid. Marami nga mga kapatid, pag pumupunta na sa abroad, mahal na puso, marami mga kapatid nagbibigay ng mga relo, mga ganda mga relo. Pero hindi sinusuot ni apostol. Ano, may mga lagay na nakatakot. Naka-stack lang. O, sabi mo yan, mga kapatid. Ay mga leader ng relihiyon ngayon. May mga motor sila, pambirang halaga, 30 million, 50 million, sige mo nun. Magkano halaga ng kanyang motor na gaya ng kay Duterte? Halos 30 million yata. Oh. May helicopter, pero andyan lang daw helicopter ni Kiburoy, naka-stack kasi may sira. Mga pisa sa Amerika bibilhin. Hindi makapunta ng Amerika dahil may kaso. Naka-stack ang helicopter. Ayun yan. Mga kapatid. Pero ang apostol talaga biyaya ng Panginoon. Kaya tayo mga kapatid. Yan. Bago kinuha ng Panginoon ang mahal na apostol, binigyan tayo ng Diyos na magandang halimbawa. Una, sa pag-ibig sa Diyos, sa pag-ibig sa Iglesia ng Panginoon. Tayo
tularan natin ang atya ipinakita ng mahal na apostol. Unang Korinto 11 talatang 1. Sabi, magsitulat kayo sa akin, gaya naman ng pagtulad ko kay Kristo Jesus. Praise the Lord. Kaya ang apostol ay pinakamabuting halimbawa, pattern sa ating pananampalataya. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Ang kanyang mga doktrina na itinuro sa atin, ingatan natin sa ating puso. Ibaon natin sa ating puso, sa ating isip. Dapat hindi lang naririnig. Kaya mong salitain. Kaya mong i-share. Diba? Ikwento. Ano yan eh? Kasi iba yung narinig mo lang, dapat isinishare mo. Hindi mo makakalimutan yan eh. Pag isinishare mo. Sabi sa Filipos 4:9, sabi dito sa Filipos, ang iyong narinig, nakita, natutunan, yun naman ang inyong gawin, sabi, at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Filipos 4:9. Pakibasa na, sister. Mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, mga bagay nito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan at sa inyo. Yan. Yung ating narinig sa apostol, natutunan natin sa apostol, sabi, yun ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya sa mga pagkakataon ito, ang katapatan ng sugo, ang kabanalan ng apostol sa paglilingkod, pagiging prayerful ng apostol, tularan natin. Yung kanyang pagiging matiisin, di ba? Ang kanyang prinsipyo. Ano ang prinsipyo ng apostol? Anong prinsipyo ng apostol, sister? Anong prinsipyo ng apostol? No retreat, no surrender. Yan. No retreat, no surrender. Yan ang prinsipyo ng apostol. No retreat, no surrender. Mamatay kay Kristo, mabuhay kay Kristo. Tagumpay, panalo ka. Walang lugi. Di ba sabi di ba yung life verse ni Apostol, Filipos 1:20, 1:20, di ba? Pakibasa po. Filipos 1:20. Ayon sa akin, maninis na paghihintay at pag-asa, na sa anumay hindi ako nakapaya kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati kayo hindi naman ngayon, ay dadakilaan sa Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Ayan. Sabi niya, dadakilain ko si Kristo sa aking katawan. Maging sa kabuhayan o maging sa kamatayan. Kaya sabi sa Filipos 1:21, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay pakinabang. Isipin mo yan. Mamatay ka kay Kristo, tagumpay ka, panalo ka. Mabuhay ka para kay Kristo, panalo ka. Kaya sa paglilingkod, walang lugi eh. Walang lugi sa paglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Kaya, palakihin natin ang ating paglilingkod. Di ba sabi na Apostol? Palakihin ko. Sabi, nung bago lang sabi ng mga ministro na kasama ng Apostol sa Apostles Creed, ay Arsin mo, hindi ka lalago. Kasi, maraming bawal sa iyo. Bawal manigarilyo, bawal magsuka, bawal mag...
Tapos sa mga tao, pinapadebosyon mo pa madaling araw. Hindi kaya lalago. Tapos kinuha yung lisensya ni Apostol. Nung pinaka-superior nila sa first grade. Pero ano sabi ni Apostol? You can get my license but you cannot get my ministry. Ang lisensya, mababawi mo. Pero ang ministeryo na ibinigay ng Diyos sa akin, hindi mo mababawi. Kaya nanindigan ng Apostol eh. O, sipin mo yan. Kaya, anong resulta? Nagpasimula sa maliit. Sa pinakahuli. Sabi, lalagong maino. Pinalaki ng Panginoon. Pero maliit pa tayo. Huwag nating sa isipin na malaki na tayo. Baka hindi na tayo gumawa. Hallelujah. Di ba? Isipin natin, maliit pa tayo, mga kapatid. Marami pang bansa na dapat maabot. Dito lang sa Bicol region, marami pang mga bayan dito na walang lokal. May mga lokal, wala pang sariling pag-aari. Maliit pa. Pag nagtipon tayo, marami. Pero pag pumunta tayo doon sa area na wala pang nangungupahan, kawawa ang kalagayan. Kasi pag wala pang membro na damay sa ministro, sa manggagawa, kawawa ang manggagawa. Pero andyan ang Diyos. Yun ang dumadamay. Kaya sabi ko sa karamuan, yung inaasahan mo na dadamay sa'yo, hindi pala maasahan, pero ang Diyos dadamay sa atin. Praise the Lord. To God be the glory. Kung bagong dating na ako dyan, naganap ako ng upahan. Sabi ko, mahal naman ito, 2,600. Aba, remittance na ito sa gawain na hindi ko inupahan. Naghanap ako ng medyo, 2,000. Kaso, ang hirap po. Pero, lumipat ako. Magulo yung inuupahan mo. Mahirap. Lumipat ako. Nakalipat ulit ako dun sa dating tinignan ko, 2,600. Naisip ko, hindi ko kaya upahan to. Pero, pagsamahan ka nga ng Diyos, makakaya mo, hindi mo kaya. Di ba? Biyaya ng Panginoon. Pre, mabait naman yung may-ari. Ginagawa ko. Minsan, nagbibigyan mo ako ng 1,000 bago pa mag-15, mga adjust pa lang. Paglagpas ng 15, bigay naman ng 1,600. I think faith. Praise the Lord. Ang Diyos gumagawa ng paraan eh. Yan. Pag hindi ka damayan ng membro, ang Diyos maglalaan ng mga tao para damayan ka. Dadamay sa gawain. Purihin ang Panginoon. Pero ang may pangunahin talagang obligasyon dapat dumamay sa ministro, yung mga membro. Galatia 6:6. Tatapat ang tinuturuan ng aral ng Diyos makidamay sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Diba? Praise the Lord. Obligasyon ng membro na damayan ang mga kapatid. Yan sabi ni Pablo kung paanong pinag-ahasik namin kayo sa Espiritu, matuwid lang din na umani kami ng inyong mga bagay na tinatangkilik. Diba? Kaya sabi ko sa mga kapatid sa karamuan, alam niyo naman kalagayan ng manggagawa sa Port Wans. Walang sahod. Walang allowance. Sino talaga ang dadamay sa amin? Kayo na mga kapatid. Pinagpipre namin kayo araw at gabi na pagpalain kayo ng Diyos. Pinapakain namin kayo ng salita ng Diyos. Diba? May pagkakait nyo ba na ang manggagawa ng Diyos pakainin, painumin, patulugin? Dahil wala pang matulog, wala pang kapilya Diba? Praise the Lord. Pag sinamahan mo ang mga sugo na Diyos, dinamayan mo, ipinagmalasakit mo, sinuportahan mo, ang Diyos pagpapalain ka. Praise the Lord. Ay, aso nga, nagpapakain ka, di ba? Aso
Pinagpipre ka ba ng aso? Hindi. Ay, yung ministro, tulog ka pa, humihilik ka. Pinagpipre ka na yan. Panginoon, si sister, pagpalain mo ang kanyang hanap buhay. Panginoon, ingatan mo ang kanyang kalusugan. Ilayo mo sila sa mga sakit at karamdaman. Pagtibayin mo sila, Panginoon, sa pananampalataya. Kaya bang bayaran ng kapatid yan, mga panalangin? Hindi kayang bayaran ng pera yan eh. Eh sabi ko sa kapatid, hindi kami nagpapa-importante gaya ng apostol. Hindi kami nagpapa-importante. Pero, kung malaki ang iyong tiwala sa Diyos, sa mga sugo, maglilingkod ka na may kasayahan. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya lahat ng ginawa natin, mga kapatid, recorded yan sa langit. Tama si Apostol. Pag-akyat niya sa langit, ano sabi ng Espiritu Santo? Ipinakita ko sa aking sugo ang kanyang mga gawa. Kasi sabi mo, kung kunin ka ng Panginoon, haharap ka doon sa langit, ipakita sa iyo ang lahat ng buhay. Ito sister, ito brother, ang mga gawa mo, hindi ka nagtatapat sa ikapo, hindi ka may mga ambagan, hindi ka nag-aambag. Pumupunta ang aking lingkod eh. Hindi mo tinatanggap ng mga isa. Ipakita yung mga gawa natin doon eh. Sa langit eh. Isipin mo yung pinakamaliit natin na gawa sa Panginoon. Mateo 10:42. Pinakamaliit na gawa yan. Tubig, magpainom ka ng tubig na malamig sa lingkod ng Diyos. Hindi mawawalang kabuluhan. May pangako ang Diyos. Mga kapatid, how much more? Hindi lang tubig ang inom mo. Kaya nung ako na-assign sa ang pinakamagandang assignment ko na namimiss ko. Saglit na ako doon. 3 buwan lang. Pero parang bumili ako ng 10 years. Halos di ako makakalimutan ng mga kapatid. Dahil sa ginawa mga paglilingkod ko doon. Ang mga kapatid, nagbibigay ng tuwing harvest, nagbibigay na sakong bigas. Sa sakong bigas. Yung isa, nagbigay ng 8 sako. Palay. Dagdag remittance yun. Pinakilo natin, dagdag remittance sa tithes offering. Remit sa sentral yun. Biyaya ng Panginoon. Pag nagka-camp, isang kapatid nagbibigay sponsor, 2,000. Isa, 2,000. Walang problema, pastor eh. Oh. Sipin mo yan. Sipin mo, kaya pagka ang mga kapatid na doktrinahan, turuan, hindi mahirap tumulong sa gawain ng Diyos. Walang problema ang pastor sa pang-camp, pang-convention, pamazahe. Meron ako na-convert doon na UE citizen sa Hermosa, Bataan. Kilala sa pinakamakunat doon sa Almasin. UE citizen, kilala sa pinakamakunat. Kuripot. Nung ma-convert sa Fort Watts, bago mamatay, pag nag-meeting ako, nagbibigay na pamasahe. Pero kilala sa makunat. Mayaman yun. Malawak ang fish pond nila dyan sa Hermosa. Valencia. Pero, sabi ko, yun ang tunay na convert. Bakit? Bago namatay, aktibo. UE citizen. Yan yan. Biyaya ng Panginoon. Hanggang doon na naglaga ang buhay. Purihin ang Panginoon. Siguro mga 88 years old yun. Kaedad ni Apostol. Mga 88 years old namatay. Purihin ang Panginoon. Pero tayo mga kapatid, magpakalakas tayo. Spiritually, magpakalusog tayo. Physically, dapat malusog din tayo. Amen? Bakit? Ang puhunan natin sa paglilingkod. Lakas at buhay. Kaya yung meeting namin nakaraan, online, matindi ang meeting naman na Bishop. Healthy church. Healthy minister. Ang malusog na iglesia. Spiritually, dahil sa mga ministro, physically, malusog. Spiritually, malusog. Mentally, malusog. Purihin ang Panginoon.
Kasi ang ministro ang dinadaluyan ng lakas at kapangyarihan para sa mga kapatid. Paano palakas ang kapatid? Kung hilahod ka, di ba? Para kang pasampasan mo ang daigdig. Di ba? Paano lumakas ang mga kapatid? Diba? Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya, mga kapatid, hindi na magluluwat, darating na ang Panginoon. Pagbungahin natin ang ating paglilingkod. Payabungin natin ang ating paglilingkod. Dahil ito ang purpose ng bakit tayo tinawag, inilagay sa iglesia, 16:15, para maging mabunga tayo. Gagantimpalaan tayo ng Diyos, pararangalan tayo ng Diyos, ayon sa ating mga paglilingkod, ayon sa ating mga ginawa. Diba? Lahat ng bagay na blessing ng Diyos sa atin, mga pagpapala ng Diyos sa atin, pagtapatan natin. Ayun, noon ang mga Israelita, nagbuwis sila, nagtapat sila sa mga ikapo, pati yung mga alagang hayop nila, inikapuhan nila. Pati nga yung mga anis, mga komino. Di ba sa 22-23? Alam niyo yung anis, mga komino? Kasi tingin ko yung anis, parang yung nilalagay sa, alam niyo yung binangkal? Alam niyo yung binangkal? Yung bilog na sinaunang kinakain na bilog, tawag dito sa Bigon. Pinangkal. Tapos may mga nilagay ng mga anis yun. Iniikapuhan nila ng mga eskriba at mga parasiyo. Tayo, ganun din ang gagawin natin. Lahat na dumaan sa ating mga kamay, ikapuhan natin. Para pag guminhawa, pagpalain tayo. Kasi pangako na Diyos. Nung ako'y sa Masbate, alaga ko ng baboy doon. Kaganda ng baboy ko. Kabinta ko ng mga 9 na baboy. Buwan-buwan, may pera ko. Every 3 months, nabinta ko ng 2. Siyempre, may pera ka. Basta may alaga ka. Ang baboy ko talagang nung ang baboy ko ay inabutan ng dagat, sobrang init, yung nakainom ng dagat, akala ko mamamatay yung baboy. Na halos manginginig ang baboy. Awa ko sa baboy. Pero naka-recover yun. Pinag-tray ko, hilamusan ko ng suka, humanap ako ng veterinary, pa-indeksyon ako. Cover ang baboy. Kaya pag-alaga ng baboy, ang gaganda ng baboy ko, yung suki ko sa baboy. Meron siyang anak na pizza. Niririto ako sa dyan. Lamig kaya na kamay mo mag-alaga ng baboy. Sabi ko, yung baboy ko may panalangin yan. Sabi ko, pinapakain ko, pinapatunga ko na sa kanya. Kaya gaganda ng baboy. Purihin ng Panginoon. Praise the Lord. Dahil sa prayer, powerful yan. Kaya paramihin nyo inyong baboy. Magandang area nyo. Tubig. Paramihin. Yan. Paghandog kayo sa Panginoon. Yan. Pagtapatan nyo yan. Giginhawa po. Yung sanlibutan nga, hindi naman kumikilala na Diyos eh. Pero naasinso eh. Di ba? Bakit madiskarte? Marunong. Ganyan. Eh tayo, hobas ko tayo. Mga anak tayo ng Diyos. Ang pangako ng Diyos para sa atin. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya, biyaya ng Diyos. Sigurado ang paglilingkod natin, mga kapatid. May itinalaga ang Diyos. Nakahalili. The successor of the apostle, the good man of the house. Ang mahal na Bishop Jonathan Tulfo. Purihin ang Panginoon. Kung hindi pa darating ang Panginoon, darating ang ang Diyos maglalagay pa ng mga manggagawa, mga dakilang mga manggagawa,
ni apostol sa loob ng iglesia ng Panginoon. Kaya tayo, magnasa tayo na ano, gamitin ng Diyos. Magnasa tayo ng mga kaloob sa Espiritu para ano, maging mabisang instrumento, kasangkapan tayo ng Panginoon. Madakila at maluwalhati ang Panginoon sa ating mga paglilingkod. Kaya sa mga pagkakataong ito, tayo ay aawit sa Panginoon. Awitin natin ang inialay ko. Luluhod tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Inialay ko, sa iyo ang lahat, O Kristo, inialay ko. Ama namin Diyos, narito tanggapin mo ang aming mga buhay. Ang buhay na ito ay para sa iyo. Alay namin para sa iyo, O Diyos. Tanggapin mo kami, Panginoon. Ipagpatawad mo, O Diyos, ang lahat ng aming mga pagkukulang. Lahat ng aming mga kasalanan. Kakulangan sa mga pananalangin. Kakulangan sa mga pagdadala ng mga handog at mga ikasampubahan. O Diyos, minsan ang aming mga gawa ay nasumpungan mo hindi ayon sa iyong kalooban. Huwag mong tingnan ang aming maraming mga pagkukulang. Kundi tingnan mo ang aming mga nasa. O Diyos, hallelujah. Baguhin mo ang aming mga buhay. Baguhin mo ang aming mga puso. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan. Ma-overcome namin ang aming mga kahinaan. Kundi akayin mo kami, gawin mong malago ang aming pananampalataya. Maging malago ang aming pag-ibig, maging maalab ang aming pag-ibig. Kung paano ang iyong sugo ay hindi isinuko ang iyong gawain. Hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, ang kanyang damdamin, ang kanyang puso, ay para sa iyo at para sa iglesia. O Diyos, gawin mo kaming gayon. Ang aming nakita sa sugo, ang aming natutunan sa sugo, ang aming narinig, ang kanyang katapatan ay dumaloy sa amin. Ang pag-ibig ng iyong sugo sa iglesia, ang kanyang prinsipyo at paninindigan sa pananampalataya. Gawin mo kaming gayon, Panginoon. O Diyos, bagamat sa aming mga paglilingkod, nakikipagbaka kami. Huwag naming iurong ang iyong gawain. Huwag naming katakutan ang mga hirap at mga pagtitiis. Sapagkat sa gitna ng mga pagtitiis, sa bawat pakikipagbaka namin, bawat pagsubok namin, may tagumpay ka na inilaan para sa amin. Sapagkat ikaw ay mabuting Diyos at mabuting Ama. Tapat ka sa iyong mga pangako na kailanmay hindi mo kami pababayaan. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat lokal ng iglesia. Maging sa iba't ibang mga bansa, itayo mo ang iyong gawain. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang buong area ng Bicol region, pagpalain mo ang mga lokal. Itayo mo ang mga lokal. Maging sa dakong ito ng Sipukon. Ang iyong manggagawa, gamitin mo ng makapangyarihan sa dakong ito. Ang mga kapatid, pagpalain mo at pagtibayin. Maging katuwang sila ng iyong manggagawa na itinalaga sa dakong ito, Panginoon.
Sapagat ikaw ay tapat, ang aming mga paglilingkod sa iyo, hindi mo kalilimutan. Hindi ito mapupunta sa walang kabuluhan, Panginoon. Kaya maglingkod kami na may kasayahan. Dagdagan mo ang aming pagsunod sa iyo. Suportahan namin ang itinalaga ng iyong sugo. Damayan namin at huwag naming iiwan. Hanggang sa dumating ka, Panginoon. Sapagat magkikita-kita muli kami kasama ng mahal na apostol. Sa pag-agaw mo sa amin kasama ang buong Iglesia. Ibilang mo kami, Panginoon, sa panahon na dumating ka. Salamat, O Diyos. Ang patuloy na pagpapalakas mo, pagpapatibay mo, ang patuloy na pagpapala mo, iparanas mo sa amin. Itayo mo ang gawa ng aming mga kamay. Bawat apakan ng aming mga paa. Iyong pagpala. Salamat. Muli mo kaming pinatawad. Muli mo kaming pinalakas. Sa aming pagtanggap ngayon ng banal na ulo. Basbasan mo ito at panindapatin kami. In Jesus' name.